Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa deck ng barko ay sinabi ni Miss Shuiday kay Chen Fan na ilang mga cash at cards lang daw ang kanyang nadala, dahil ang assets ng ibang mga shrines ay naka-froze na. Siya nga pala mula sa chapter na ito first name na ni Miss Shuiday ang gagamitin natin, which is Kuroki, para hindi magulo. Sumagot si Chen Fan na ayos lang yun, ang mga iyon ay mga trivial lang na bagay, at nagpatuloy sa pagsasalita. Master, dagdag ni Kuroki, gusto niya rong matuto ng martial arts, ayaw niya na rong maging pabigat pa. O tugon ni Chen Fan, sige, pagbalik daw nila sa China, tuturuan niya ito ng ilang martial arts na titiyak niyang malalagpasan nito si Ziji sa loob lang ng ilang taon. Nang biglang mayroong dumating Master Chen, Miss Kuroki, ang reception party daw sa cruise ship ay magsisimula na. Si Miss Gang Zenggayo ay mag-perform sa stage, gusto raw ba nilang dumalo sa party? Gang Zenggayo, sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, sige, dadalo raw sila upang makapag-relax ng kaunti. Okay, tugon ng lalaki, ipapabigay niya raw sa kanila ang invitation mamaya, pakiusap, enjoy daw nila ang kanilang mga sarili. Master, sambit ni Kuroki, talaga raw bang sila ay, ngunit ngumiti lang si Chen Fan sabay hawak sa ulo ni Kuroki. Anyway, wag na raw siya nitong tawagin pang master, ito raw ay awkward sa China. Tawagin na lang daw siya nitong Young Master o kaya naman Chen Fan. Okay, Young Master, tugon ni Kuroki. Nagbihis na ang dalawa at makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sila sa party kung saan bukang bibig ng mga tao ang album hit ni Miss Zenggayo. Gusto raw nilang humingi ng autograph. Naghanap na ng mauupuan ang dalawa, nang biglang mayroong tumawag sa pangalan ni Miss Kuroki. Master, bulong ni Kuroki kay Chen Fan, ito raw ay si Mr. Chi Dongsheng, ang ama ni Wang Song. Miss Kuroki, sambit ni Mr. Chi, hindi niya raw ini-expect na makikita niya ito rito. Pumunta raw siya sa Japan kailan lang at narinig niyang may kung anong nangyari sa Shuiday family, kahit ang grandfather nito ay namatay, ayos lang daw ba ito? Sumagot si Kuroki na si Mr. Chi ay napaka-polite, ayos lang daw siya. Hasambit ni Mr. Chi, ang gentleman na ito ay pamilyar, ito rin daw ba ay anak ng isang mayamang Japanese family? Nagpakilala naman si Chen Fan, siya raw ay ang roommate ng anak nito. O ganoon ba, tugon ni Mr. Chi, hahatingnan mo raw ang memory ng uncle na ito, nakita niya na raw ito sa litrato noon ngunit hindi niya pa rin ito nakilala rito na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan, hindi raw ba kaya na ikinwento na ni Wang Song ang patungkol sa kanya? Idinagdag ni Mr. Chi na matagal niya na rong gustong makita si Master Bating Chuan, pagdating ng araw umaasa daw siyang ma-introduce siya ni Miss Kuroki sa taong iyon at makikita ang reaksyon ni Kuroki. Mr. Chi, sambit niya, si Master Bating Chuan daw ay patay na siya namang labis na ikinabigla ni Mr. Chi, paano nangyari iyon? Si Master Bating Chuan daw ay isa sa 4 greatest kendo masters ng Japan at sino naman daw ba ang pumatay sa kanya? Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so hindi raw pala nito alam ang kanyang identity at mukhang wala rin itong alam patungkol sa mga recent events. Nagtanong naman si Kuroki kay Mr. Chi kung wala ba itong alam patungkol sa nangyari sa Japan kailan lang, ang kanyang family rin daw ay involved at si Master Bating Chuan ay namatay sa pangyayaring iyon. Nagtanong naman si Mr. Chi kung may kinalaman ba ito sa nangyaring battle sa pagitan ni Master Chen Baekchuan at ng Japanese Sword Emperor na si Master Takim Iya. Iniisip niya pa naman daw na si Master Bating Chuan ay ang kanyang magiging last resort, ngunit hindi niya inaasahang maging ito ay involved din. Hindi raw ba kaya na ito na ang katapusan ng Dongsheng Group? Makikita ang pag-aalangan ng dalawa. Mr. Chi, dagdag ni Kuroki, wala raw bang sinabi si Wang Song sa kanya, hindi raw ba't ito ay umuwi na? At sumagot naman si Mr. Chi na bago pa man makauwi si Wang Song naglakbay na siya patungong Japan nung araw na iyon. Well, Miss Kuroki, hanggat tanggapin lang daw nito ang marriage sa kanilang family, ititiyakin niya rong hindi ito magsisisi. Hindi malaman ni Kuroki kung ano ang sasabihin, nang biglang nag-announce ang MC na magsisimula na ang party. Well, sambit ni Mr. Chi, mamaya na lang daw sila mag-usap pagkatapos ng party at umalis na. Young Master, sambit ni Kuroki kay Chen Fan, mukhang hindi raw sinabi ni Wang Song ang patungkol sa kanya kay Mr. Chi Dongsheng, dahil kung sinabi lang nito hindi raw sana iyon aasta ng ganun sa harap niya. Well, tugon ni Chen Fan, mayroon dong posibilidad na sinabihan na ito ni Wang Song, sadyang hindi lang ito naniwala, dibale enjoy na lang daw nila ang palabas at umupo na sila, at natuon ang atensyon sa babaeng nasa stage.
So sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so ito raw pala si Gang Zhengyo. Gusto niya raw ang mga kanta nito sa kanyang nakaraang buhay. Nagsimula ng kumanta si Miss Zhengyo, dahan-daang nag-ascend bumilit nag-descend. Nagbow at nagpalakpakan ang lahat, nag-request ng isa pa. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, mayroon daw familiar aura na bumabalot kay Miss Zhengyo, ito raw ay katulad nung aura na bumalot kay Kuroki noon. Maybe ito raw ay isang spirit artifact ng Skull Temple na yun. Mukhang ang entertainment industry raw ay mas malalim pa kaysa sa iniisip niya. Natatakot siyang dahan-daang babagsak si Miss Zhengyo sa hinaharap at tuluyang maglalaho nang biglang mayroong mga dumating, agresibong binuksan ang pinto. Nagtanong ang mga guards kung sino ang mga ito, ngunit sumagot lang ang isang lalaki na tumabi. Ang mga ito sila ay nagmula sa Fuhai Company na siyang ikinabahala ng dalawang guards. Mr. Chi, sigaw ng lalaki, gusto raw itong makita ng kanilang Master Fuhai. Dramatic entrance, yan lang ang masasabi ko. Pagpasok ni Mr. Ding Fuhai, Chi Dongsheng sambit niya, gusto pa rin daw ba nitong i-rescue ang mga sundalong iyon? Sa tingin daw ba talaga nito may tatagaw nito sa kanya ang lahat? Pumasok ang isa pang nagngangalang Yang Kainho, at nagbigay galang ang mga tauhan ni Mr. Fuhai sa dalawa. Yang Kainho sambit ni Mr. Chi sa kanyang pagkagulantang, oo, narito si Yang saad ni Mr. Fuhai. Sinabi raw ni Mr. Chi na mayroong mga kendo masters na magbaback up sa kanya, kaya bakit hindi raw ito humingi ng tawad kay Mr. Yang ngayon na, at ngayong kasama niya na si Mr. Yang, mayroon pa rin daw ba itong guts na kumalaban sa kanya? Hindi nakaimik si Mr. Chi Dongsheng sambit ni Mr. Yang, wala raw siyang paki kung mayroon mang grudge sa pagitan nila ni Mr. Fuhai. Hahayaan niya itong makaalis dito ng buhay hanggat i-withdraw lang nito ang lahat ng puwersa ng kanyang Dongsheng Group at magbigay ng 10 bilyong yuan bilang compensation. Napasabi si Mr. Chi sa kanyang isip na patago siyang pumunta sa Japan at nag-ingat ng husto, ngunit still nahuli pa rin siya. Mukhang mayroon dong nag-traitor sa kanya sa Dongsheng Group. Lord Yang sambit niya, malamang ito raw ay isa lamang misunderstanding. Bakit daw ito nakikialam sa business nila ni Mr. Fuhai? Hasambit naman ni Mr. Yang at mayroong sinabing kung ano. Hilapit naman ni Miss Zhengyo kay Chen Fan at nagtanong kung sino sa tingin nito ang mananalo. Hasambit naman ni Chen Fan, siya raw ba ang tinatanong nito, ano, kilala raw ba siya nito? Ngunit sumagot lang si Miss Zhengyo na kanina pa ito nakaupo rito at mayroon itong kasamang super beauty kahit na hindi ito ganoon kagwapo. Kaya sino naman daw ba ang hindi makakapansin sa kanya na siya namang nagpaapoy kay Kuroki Hoy kapag nagsalita pa raw uli ito ng ganoon sa kanyang young master, itatapon niya ito palabas ng barko. Oops, young master sambit ni Miss Zhengyo, so ito raw ba ay isang rich boy, at idinagdag na kung siya ay pupusta. Sa tingin niya raw si Mr. Yang ang mananalo, alam ng lahat na ito ay ang number 1 sa Chanzi. Hasabat naman ni Kuroki, yun daw ay dahil sa hindi pa kumikilos ang kanyang young master. Dahil kapag ka nagkaganon, itiyak na ang lahat ng narito pati na ang Yang Kainho na ito ay masunurang sa sulot sa kanila. Hatugon naman ni Miss Zhengyo, ito raw ay nagyayabang ng husto. Well, sambit naman ni Chen Fan, surely ang Yang Kainho raw na ito ay isang kung fu master. After all, ito ay ang number 12 sa Grandmaster's list. Chi Dongsheng sambit ni Mr. Yang, uulitin niya raw, kapag ito ay nagbigay ng 10 bilyon ihahayaan niya itong makaalis dito ng buhay, ngunit kung hindi patawarin daw siya nito sa kanyang gagawin. Makikita ang reaksyon ni Mr. Chi. Father sambit ng kanyang dalawang anak, labanan daw nila ang taong ito, ano iniisip daw ba nito na matatakot sa katagalang ang Dongsheng Group na siya namang ikinagulantang ni Mr. Chi? Hahaha sambit ni Mr. Fuhai, mukhang ang mga newborn cubs daw ay hindi natatakot sa tigre. Chi Dongsheng, mukhang ang mga anak raw pala nito ay courageous. Hasambit ni Mr. Yang, nang ahas ang mga itong hamakin ang isang master na tulad niya. Lord Yang, sigaw ni Mr. Chi, pakiusap, magpakita raw ito ng awa. Ngunit nagdash lang ng napakabilis si Mr. Yang, sinugod ang babae na siyang ikinisindak nito. Agad na humarang ang lalaking anak ni Mr. Chi, sinangga ang suntok ni Mr. Yang, ngunit wala ring silbi, napasuka ng dugo tumilapon, na siyang ikinagulantang ng lahat. Napasabi si Mr. Chi sa kanyang isip na grabe, wala rong pinagbago ang lakas ni Mr. Yang kahit nagmakaawa na siya, hindi pa rin ito tumigil. Master sambit ni Kuroki, ang suntok daw ng Yang Kainho na ito ay napakahina kung ikukumpara sa kanya, ngunit nakalimutan niyang hinaan ang boses niya kaya ngayon napatingin na tuloy ang lahat sa kanila.
Nagtanong si Mr. Fuhai kung sino ang nagsabi nun, ngunit sinabi lang ni Kuroki na ang suntok ng old man na yun ay mukha lang fierce ngunit ni hindi niya raw napatay sa kanyang suntok ang kid na yun dapat mahiya raw itong tawaging master ang sarili niya. What the fuck, sambit ni Miss Zengayo dapat daw pala hindi niya nalang nilapitan ang mga ito ngayon siya na ay isang dead meat? Bumaling si Kuroki kay Chen Fan yang master sambit niya alam niya rong ito ay medyo nabastos ni Mr. Chi kanina ngunit kahit na ganun pa man ang anak nitong si Wang Sang ay kaibigan niya, kaya kung titingnan lang nitong mamatay ang ama nito tiyak na siya raw ay hindi mapapatawad ni Wang Sang. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip talaga raw palang matalino itong si Kuroki, dahil sa inasta ni Mr. Chi Dongsheng kanina ay talaga wrong. Ganun pa man kapag hindi siya kumilos dito natatakot daw siyang hindi niya na-deserve na maging kaibigan ni Wang Sang. Ding Fuhai sambit ni Mr. Chi si Miss Kuroki raw ay kanyang guest, kung mayroon itong anumang grudges siya ang sugulin nito, wag na nitong idamay pa ang mga outsiders. Tumayo siya sa pagkakataong ito tinatanggap niya raw ang pagkatalo ngunit ito ay hindi dahil kay Ding Fuhai, sadyang ayaw niya lang makalaban si Master Yang. Lord Yang pumapayag na raw siya sa request nito, nadismaya naman dito si Mr. Fuhai gusto niya raw sanang mamatay ito sa mga kamay ni Mr. Yang nang biglang napatingin si Mr. Yang kay Chen Fan partikular sa aura na iniimit nito. Humarap siya sa direksyon nito excuse me magalang na bungad niya sir maaari niya raw bang malaman kung ano ang pangalan nito, na siya namang ikinabigla ng mga tao ano ang nangyayari si Yang Kainho ay nagbabaw sa isang kid ano ang ginagawa nito ano ang nangyayari dito sino ang kid na ito. At maging si Miss Zengayo ay nagtaka rin. Hasambit naman ni Mr. Chi hindi raw ba't ito ay ang roommate ng kanyang anak ano mayroon daw ba itong unknown background. Teka lang ilang araw na ang nakararaan tumawag daw ang kanyang anak sa kanya nagsabing nakahanap siya ng isang shockang martial artist na tumulong sa kanilang family hindi raw ba kaya na ito ay ang taong iyon. Ako si Chen Fan tugon naman ng ating bida kay Mr. Yang. Makikita ang reaksyon ni Mr. Yang ano ang reply na ito sambit ng mga tauhan ni Mr. Fuhai dapat sabihin daw nito ang kanyang identity, gaya ng kung saang company ito nanggaling anong sect o aling family. Ganun pa man nagulantang ang lahat nang biglang nagbow si Mr. Yang sa harap ni Chen Fan nagsabing ikinararangal ng junior na ito na mamit dito si Senior Chen, hindi niya raw alam na pumunta pala ito rito patawad at hindi niya raw ito nabigyan ng proper reception. Makikita ang reaksyon ni Miss Zengayo, ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Mr. Chi na tumayo ito nagkataon lang na siya ay nandito at hindi niya sinabihan ang lahat ng advance, kaya hindi niya ito kasalanan. Senior Chen dagdag naman ni Mr. Chi kakagaling lang daw ba nito sa Japan, well tugon naman ni Chen Fan ang sadya niya sa Japan ay natapos na, kaya nonsense na raw kung mananatili pa siya doon. Well you know Mr. Yang ang anak daw ni Mr. Chi Dongsheng ay kanyang roommate at kailan lang ay nangako siyang poprotektahan niya ang Chi family. Sure tugon ni Mr. Yang ano sambit naman ni Mr. Fuhai ngunit Lord Yang paano naman daw ang patungkol sa kanilang agreement, binigyan lang ito ng masamang tingin ni Mr. Yang at nagpakawala ng ilang slash na siyang labis na ikinatakot ni Mr. Fuhai. Sinabi ni Chen Fan na busog na siya tumayo, babalik na raw sila sa kanilang silid. Have a good rest senior sambit naman ni Mr. Yang at umalis na ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng silid hindi ko alam kung bakit nakaluhod si Kuroki sa harap ni Chen Fan. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na si Chi Dongsheng ay isa lamang trivial matter ang dapat niya rong pagtuunan ay kung papaano magiging mas malakas pa. Well pagbalik niya siya raw ay agad na babalik sa kanyang seclusion training nang biglang mayroong kumatok. At inutusan ni Chen Fan si Kuroki na buksan ang pinto na agad namang sinunod nito. Mapag-aalamang ito pala ay si Mr. Yang, Senior Chen bungad niya pakiusap patawarin daw nito ang pagbisita rito ng junior na ito nang walang pasabi. O tugon ni Chen Fan at nagtanong kung ano ang sadya nito, kung ito ay patungkol sa Chi family wala na rong silbi kahit na makiusap pa ito, nakapagbitaw na siya ng salita daw maaari daw siya nitong subukan. Well tugon naman ni Mr. Yang siya raw ay hindi magtatangka actually ang sadya raw ng pagpunta ng junior na ito ngayon dito ay upang magtanong kung mayroon bang interest si Senior Chen patungkol sa Water of Life. Water of Life patanong na sambit ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na mayroon na rong minsang tumawag sa kanyang spiritual spring sa ganitong pangalan, o dagdag ni Mr. Yang ang miracle water daw na ito ay tanyag sa Western world, ang tubig daw na ito ay nag-form ng divine spring,
at ito ay hindi nauubos. Sambit naman ni Chen Fan, so iba raw pala ang bagay na ito. May iniabot si Mr. Yang isang litrato senior, tingnan niya raw ito. Ito raw ay isang scene na na-capture ng team na na-hire ni Ding Fuhai doon sa Siberia. Kahit nasa snowfield na mayroong temperature na tens of thousands degrees below zero, ang spring ay hindi nagyelo, ito ay patuloy lang na dumadaloy. Dahil daw sa litrato na ito kung bakit naging against siya kay Chi Dongsheng, sambit ni Chen Fan nang bigla siyang may napansin sa litrato. Teka lang, ito raw ay ang fetal elemental fruit, isang top-grade spiritual fruit na nag-e-exist lang sa mga napakamalalamig na mga lugar. Ang isang non-spirit spring veins ay hindi makakaproduce ng ganitong rare fruit. Definitely ito na raw ay ang pinakamalakas na spiritual fruit na nakita niya rito sa Earth. Ito ay nagtataglay ng innate vitality power. Senior, sambit ni Mr. Yang, ano raw ba ang tingin nito? Well, tugon ni Chen Fan, talagang ito raw ay isang water of life, at ito ay napaka-epektibo sa pag-improve ng cultivation ng isang individual. Ano kailangan daw ba nito ang kanyang tulong? Senior Baeksuan, saad ni Mr. Yang, sinasabi rong ang lugar na ito ay ang gathering point ng mga lobo, at maraming tao na raw ang namatay dito. Kaya kung siya raw ay sasamahan ni Senior Chen, natitiyak niya rong wala nang magiging threat, at sumagot naman si Chen Fan na naturally ang mga treasure ay binabantayan ng mga halimaw, ito raw ay napaka-common lang. Tutulungan niya raw ito, ngunit dapat at least kalahati ng miracle water na ito at ang fruit tree na nasa tabi ng spring ay mapupunta sa kanya, sure, tugon naman ni Mr. Yang. Well, kung gano'n ang junior daw na ito ay hindi naaabalahin pa si Senior Chen sa mga susunod na araw, babalik muna siya upang ihanda ang lahat ng kakailanganin. Aalis daw sila 10 araw mula ngayon, paalam. Isinarado na ni Kuroki ang pinto. Master, sambit niya, talaga raw bang gusto nitong pumunta doon? Ang depths daw ng Siberia ice field ay mayroong napakalalang temperatura, at bukod pa doon, marami din dong mga wild beast na gumagala doon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala, iyon ay hindi magiging problema. Kaya niya rong pumatay ng mga gods gamit ang kanyang lakas, paano pa raw kaya ang hamak lang na mga halimaw. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Jinling, partikular sa labas ng villa ng Chen family. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa wakas nakabalik na siya. Una pauunahin niya raw munang tumungo doon sa Dongshan Terrace si Kuroki upang i-ensayo ang Qinghua Sword. Kapag ka na-master niya ito, maaaring mayroong posibilidad na maabot nito ang Divine Realm sa hinaharap. Pumasok ng mag-isa sa loob si Chen Fan, at dito ay masaya siyang sinalubong ng kanyang mga magulang, ni Anya, mga uncle at mga pinsan. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ng pag-uusap si Chen Fan at ang kanyang pinsang si Chen Ning, patungkol sa isang gaganaping party. Sinabi ni Miss Ning na ang lahat ng mga core junior ng mga major families ng Jinling dadalo sa party na ito, at since ang kanilang Chen family ay napakabilis ng naging pag-angat, kailan lang maaaring sila raw ay maging subject ng exclusion. Ang kailangan lang dong gawin ni Chen Fan ay ang ipakita ang kanyang mukha doon at reputasyon, tiyak na magiging smooth na raw ang kanilang magiging transaction at negotiation sa ibang mga families. Nang biglang sumigaw ang batang pinsan ni Chen Fan na si Guoga, cousin Chen Fan, sasama rin daw siya, na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Ay sisambit niya kay Miss Ning kung ang kailangan niya lang gawin ay ang magpakita doon, wala rong problema. Lumipat ang eksena sa labas ng Jinling Red Club. Dito ay sinabi ni Miss Ning na ang mga traditional families ng Jinling ay Qiao, Song, Hua, at Ren. Ang Qiao at Song ay ang pinakamalalaking family, ngunit natitiyak niya rong hindi magtatangka ang mga itong i-offend si Chen Fan. So tugon ni Chen Fan, so panglima na pala ang Chen family ngayon sa largest family ng Jinling. Ngunit sinabi ni Miss Ning na ang Qiao at Song family ang pinakamayaman, ngunit wala raw sa mga ito ang pinakamalakas. Sa kasalukuyan ang kanilang Chen family ay ang itinuturing na pinakamalakas, at ang lahat ng ito ay dahil kay Chen Fan. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, upang patuloy na mag-prosper ang Chen family, mukhang kailangan niya rong magpasa ng martial arts sa kanilang family sa hinaharap. Di magtatagal at aalis rin siya rito sa Earth. Kaya sino raw ba kaya ang pipiliin niya na po-protekta sa Chen family? Sa loob ng banquet hall ay si Chen Fan ang topic. Napakaswerte raw ng Chen family na makapag-produce ng ganitong klaseng halimaw.
kung walang unexpected na mangyayari sa taong ito tiyak na ang Chen family na raw ay ang siyang magiging head ng distribution. Sa isang dako ay sinabi ng isang lalaki na maaaring hindi ganoon ang magiging sitwasyon, si Master Chen daw ay walang pakipatungkol sa dispute ng mga juniors at sinasabing ang Song family raw ay handang-handa na sa pagkakataong ito. Nagtanong ang babae kung ang Song family ba ay mas malakas sa Kiao family, ngunit sinabi lang ng isa na maaaring hindi raw kaya ng mag-isa ng Song family ang Chen family, ngunit papaano naman daw kung sumali ang Han family. Han family patanong na sambit ng isa ang ibig mo bang sabihin ay ang Han family ng Yanjing, tanong ng isa pa. Oo tugon ng sino bukod sa Han family ng Yanjing sino pa raw ba ang ibang Han family sa buong Huaxia, makikita ang pagkabahala ng dalawa so tutungo raw pala ang Han family dito, tiyak na magbabago raw ang hierarchy ng party na ito. Nang biglang natuon ang atensyon ng lahat sa entrance sa pagdating ng ating bida, ni Miss Ning at ang bata nilang pinsan na karga-karga ni Chen Fan. Hasino ang lalaking ito sambit ng mga youngsters hindi pa raw nila nakikitang may kasamang ibang lalaki si Miss Ning noon, ano hindi pumunta si Anya, oha baka ito raw ay ang reinforcement ng Chen family baka alam na raw nila na pupunta ang Han family. Ang sumalubong si Miss Qiao Ying at nagsabing hindi niya raw inaasahang dadalo pala si Master Chen sa juniors party. Ano gulat na sambit naman ng mga youngsters ito ay ang tanyag na si Master Chen. Oh my god dagdag ng iba talagang pumunta ang Master Chen ng Jiangbei, bakit nagdala ng big shot dito ang Chen family? Qiao Ying ang pangalan mo hindi ba tanong naman ni Chen Fan na aalala niya raw ito. Sumagot si Miss Qiao na isang karangalan daw na maalala siya ng tanyag na si Master Chen, siya raw ay ang childhood friend ni Tang Yaifei, at marami na itong naikwento sa kanya patungkol kay Chen Fan. Tumitig lang sa kanya si Chen Fan, at tumuloy na sila. Oh my god sambit ng isang lalaki nandito si Master Chen, mukhang mawawasak daw ang Song family ngunit sumagot ang isa na hindi raw siya sigurado doon, dahil ang Song family ay sinusuportahan ng Han family. Sinabi ng babae na ngunit ang Han family raw ay mayroon lamang iilang successor sino ang pupunta upang tumulong, at idinagdag ng isang lalaki na malamang si Han Jun dahil kung ibang tao ay useless lang din. Han Jun sambit ng babae imposible ano naman daw ba ang magagawa nito laban kay Master Chen, at sinabi naman ng isa na sa tingin niya ay si Han Ershao o kaya naman si Han Hongkong ang pupunta tiyak na may laban-laban daw ang mga iyon kay Master Chen. Tuwang-tuwa si Guoga dahil tinulungan siya ni Chen Fan sa pagkuha ng laman ng alimango, nang biglang maririnig ang boses na nagsasabing ni ito raw ba ay worthy na maging Kanglong Chief Instructor, I don't think so. Hey pighil naman ni Miss Qiao wag daw itong magsalita ng ganito, sinabi ng isang babae na ang taong ito raw ay si Han Hongkong, nang ahas ito na e-provoke si Master Chen, talaga raw palang mayroong confidence ang Han family na ito. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip mayroong nang ahas na humamon sa kanya sa ganitong paraan, mukhang ito raw ay anak ng isang malaking family. Tinanong niya si Han Hongkong kung aware ba ito sa kanyang ginagawa. Nabahala naman dito si Miss Qiao Ying character daw ni Chen Fan na patayin ang sino mang nang o-offend sa kanya, ayaw niya rong mayroong ganoong mangyari sa party na hino-host niya. Master Chen saad niya ito raw ay si Han Hongkong mula sa Han family ng Yanjing, first time lang nito rito sa Jinling kaya hindi nito alam ang kanyang identity kaya pakiusap patawarin niya raw ito. Yanjing Han patanong na tugon ni Chen Fan, ano natatakot ka na sabat naman ni Han Hongkong sa tingin daw ba nito mayroon itong panama sa ibang mga commanders na tulad ni Ye Nantian? Ito raw ay kahihiyan kay Instructor Ye at sa buong Kanglong Special Squad. Hamukhang matindi raw ang pinagdadaanan ng Kanglong Military at ginawa nilang Chief Instructor ang isang tulad nitong mahinang little boy kaya hindi na raw siya magtataka kung maging laughingstock ang Kanglong Military. Napabuntong hininga si Chen Fan. At para saan naman yun sambit ni Han Hongkong ay dagdag ni Chen Fan hindi raw nito kilala kung sino siya ngunit nang ahas itong magbulalas ng bullshit dito, ginagawa lang daw nitong tanga ang kanyang sarili. Hadagdag ni Chen Fan sa kanyang isip since hindi nito alam kung sino siya malamang ito raw ay abandoned ng Han family o kaya naman isang bastard na probably walang access sa mga confidential information. Ano sambit ni Han Hongkong sinasabi raw ba nitong naghahanap siya ng kamatayan para sa kanyang sarili, ngunit nag-release lang ng energy si Chen Fan sinigawan si Han Hongkong na lumuhod, at ito nga ay napaluhod ng puwersahan.
Anong ginawa mo? Patanong na sigaw ni Han Hongkun ngunit mas lalo lang tinindihan ni Chen Fan ang pressure. Fox, sigaw ni Han Hongkun, itigil na raw nito ang bullshit na ito, paano niya ito ginagawa. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na magpatuloy lang ito sa pagluhod at hintayin ang pagdating ng kanyang parents upang magbigay ng tulong. Hasambit ng isang lalaki, mukhang hindi lang daw si Han Hongkun ang binabalak nitong ipahiya kundi maging ang buong Han family. Lumapit ang young master ng Song family kay Chen Fan na si Song Duanming. Master Chen, sa tingin niya raw ito ay isa lamang misunderstanding, ngunit iwinaksilang ito ni Chen Fan. Not good, sambit ng isa. Grabe ang Master Chen daw na ito ay napaka-domineering, at sinabi naman ng iba na talaga raw palang napaka-fearless ni Chen Fan, wala itong pake. Chen Fan, sigaw ni Han Hongkun, ni wala nga raw itong right kahit na maglinis man lang sa gate ng Han family. Ang lakas naman daw ng loob nitong paluhurin siya ng puwersahan dito, hintayin lang daw nito ang kanyang Han family, ito ay madudurog ng pinong-pinong. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay maghihintay at tinanong si Guoga kung ano pa ang gusto nitong kainin. Sumagot si Guoga na gusto niya raw ng malaking oyster. Nang biglang mayroong dumating, hasigaw ng mga tao, narito na raw ang patriarch ng Song family. At sinabihan ni Mr. Song si Chen Fan na ang ginawa raw nito ay kalabisan na. At sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganito? Patanong na saad ni Chen Fan. Ako si Song Shanhua, ang patriarch ng Song family. Yun daw ba ay sapat na? Nugtugon ni Chen Fan na siya namang ikinainis nito. Ikaw na mayroong apelidong Chen, sigaw ni Mr. Song. Alam niya rong ito ay powerful at mayroong kakayahang gumamit ng magic, ngunit talaga raw bang mangangahas itong i-offend ang mga malalaking families dito sa Jinling? Duda raw siya na mayroong kakayahan ang Chen family nito na gawin ang bagay na iyon. Napasabi si Miss Ning sa kanyang isip na oo, iyon daw ay totoo. Kahit na gaano pa kalakas si Chen Fan, paano naman daw makakasurvive ang Chen family kung ma-o-offend nila ang lahat ng family. Idinagdag ni Mr. Song na ang young master ng Han family na si Han Junto ay kasalukuyang nasa Jinling. Nagtataka raw siya kung ano ang mangyayari kapag nalaman nitong pinipuwersa ni Chen Fan ang kanyang brother na lumuhad ng ganito rito. Ano, sambit naman ng mga tao, si Han Junto ay nandito sa Jinling. Sinabi ng isa na ito ay ang isa sa pinaka-outstanding at talented na youngster sa kabuuan ng mga major Chinese families, at sinabi naman ng isa na kung talagang pupunta si Han Junto rito, tiyak na ito raw ay magiging isang napakagandang palabas. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Mr. Song na ni ito raw ba at ang family nito ay worthy na maging kanyang katunggali. Good Master Chen, tugon ni Mr. Song. Gusto niya rong sabihin ito uli ang bagay na ito sa harap ni Junto mamaya. Pues hintayin daw nila ang pagdating nito at titingnan nila kung ano ang mangyayari. Nang biglang nagring ang kanyang phone, isang report ng pagdating ni Han Junto at ng Han family, at agad na humakbang ang ilan upang salubungin ang mga ito. Chen Fan, sambit ni Miss Kiao sa kanyang isip. Paano nito ididil ang sitwasyon na ito? Brother, sambit naman ni Miss Ning, ito raw ay medyo naging reckless, marahil si Song Duanming daw ay hindi isang threat. Ganun pa man kakampi nito ang Han family, kaya kahit na gaano pa kalakas ang kanilang family, paano naman daw nila haharapin ang mga ito? Hoy lalaking may apelidong Chen, sigaw naman ni Han Hongkun, narito na raw ang kanyang brother. Maya-maya lang ito raw ay luluhod na sa harap niya. Hatugon naman ni Chen Fan, isa lang junior mula sa Han family ni hindi nga raw ito worthy ng kanyang atensyon. Napasabi naman si Miss Kiao sa kanyang isip na mukhang si Chen Fan daw ay hindi kasing husay ng ikinwento sa kanya ni Tang Yaifei. Kahit na gaano pa kalakas ang isang warrior, kung hindi ito wise sa paggamit sa kanyang power, eventually mahuhulog lang ito sa disaster. At base sa nakikita niya, mukhang ang Chen Fan daw na ito ay hindi marunong mag-analyze ng sitwasyon. Pumasok na si Han Junto at ang Han family. Napatingin si Chen Fan kay Han Hongkun at bumaling kay Han Junto. Ito raw ay mayroong magandang posture at confident face na tulad niya. Ang Han Junto raw na ito ay hindi na masama. Ang isang maliit na family ng Jinling ay nakapag-produce ng ganitong tao. Ito raw ay hindi masyadong humble at hindi rin masyadong mayabang, isang napakagandang character. Sinabi ni Mr. Song kay Han Junto na ang taong ito raw na nasa mesa ay ang tanyag na master ng Chen family na si Chen Fan. Kailan lang ay na-overcome daw nito ang Shen family, Tang family at Ning family, at ngayon nangangahas daw itong kalabanin ang Han family. Napasabi si Han Junto sa kanyang isip na ang Shen, Tang at Ning family ay mga irrelevant lang na mga family. By the way, dagdag ni Mr. Song, ito rin daw ay tinatawag na Chen Baixuan.
ano siya si Chen Baekhyun? Tugon naman ni Han Jonto sa kanyang pagkagulantang. Hasambit ni Miss Kiao sa kanyang isip, maybe nagulat lang daw si Han Jonto na si Chen Fan ay ang siya ring #1 martial artist ng China, ngunit tiyak na ito raw ay hindi threat sa Han family. Ngunit biglang nagbigay galang si Han Jonto sa harap ni Chen Fan, so lumalabas na si Mr. Chen daw pala itong nasa harap niya. Hindi niya raw alam Mr. Chen naway mapatawad siya nito. Lumalabas na si Master Chen Baekhyun daw pala ay dito ipinanganak sa Jinling, no wonder na pinag-iingat siya ng kanyang grandfather. Jonto, ano ang pinagsasasabi mo? Sigaw ng isang boses. O tugon naman ni Chen Fan, kilala daw ba siya nito? Ano sambit ng isa, mayroon pa raw ba itong isang identity na hindi nila alam? Anyway, dagdag ng isa, anong klase daw ba ng tao ang mayroong kakayahang mapaasta ng ganito ang young master ng Han family? Mr. Chen, dagdag ni Han Jonto, narinig niya raw mula sa kanyang mga elders ang patungkol sa paggawa nito ng pangalan sa Japan at buong East Asia. Sadyang nalulungkot lang daw siya at hindi niya ito nasundan doon sa Japan. Nagulat naman dito si Miss Kiao, what on earth daw ba ang ginawa ni Chen Fan upang mayanig nito ang East Asia at mapaasta ng ganito sa harap niya si Han Jonto? So tugon ni Chen Fan, so alam pala nito, ganun pa man mukhang ang brother daw nito ay walang alam. Brother Jun, sigaw ni Han Hongkong, kailangan daw nitong maghiganti para sa kanya, gusto niya rong patayin ang Chen Fan na ito at tapak-tapokon ang buong Chen family. Bastard, sambit naman ni Han Jonto kay Han Hongkong, sabay tadyak ni worthy daw ba ang bibig nitong banggitin ang pangalan ni Mr. Chen. Tumahimik daw ito, hindi pa siya tapos sa pakikipag-usap kay Mr. Chen. Ano, gusto raw ba nitong mamatay? Brother, pagtataka naman ni Han Hongkong, bakit daw siya nito pinagbubuhatan ng kamay? Makikita ang reaksyon ni Miss Kiao. Mr. Chen, dagdag ni Han Jonto, ang kanyang brother Hongkong daw ay masyadong na-spoiled ng mga magulang nito sa kanila, ito raw ay kasalanan ng Han family, definitely magbibigay raw siya ng compensation. Ngunit sinabi lang ng ating bida na siya ay si Chen Baekhyun, nakukuha niya ng direkto kung ano ang gustuhin niya, so ano naman daw ba ang ma-o-offer ng family nito sa kanya? Moreover, dapat alam na raw nito kung ano ang nangyayari sa mga family na nang-ahas na mang-offend sa kanya. Oo, tugon ni Han Jonto, Mr. Chen, ang lahat ng ito ay kasalanan ng kanyang brother, nakahanda raw siyang ibigay ang best na compensation, shoulder daw ng Han family ang lahat ng responsibility. O kung ganun, tugon ni Chen Fan, kung papatayin niya ang Hongkong na ito, pipigilan daw ba siya ng Han family? Hindi nakaimik si Han Jonto, forget it, sambit ni Chen Fan, ilalabas niya raw muna ang kanyang pinsan na si Guoga upang maglaro, hindi maganda para rito na makakita ng dugo, na siyang naging dahilan upang mapabuntong hininga si Jonto. Idinagdag ni Chen Fan na ganun pa man ayaw niya raw uling makita pa ang pagmumukha ng Hongkong na ito. Oo Mr. Chen, tugon ni Han Jonto, at idinagdag sa kanyang isip na pagbalik nila sa Yanjing sisiguruhin niya rong mapaparusahan ang Hongkong na ito. Isa pa dagdag ni Chen Fan, ayaw niya na rin dong makita pa dito sa Jinling ang Song family. Yes Mr. Chen, tugon ni Jonto. Idinagdag ni Chen Fan na ang Han family nito ay mayroong utang sa kanyang favor. Sure, tugon naman ni Jonto at tila nabunutan ng tinik pag-alis ni Chen Fan, buti na lang daw kahit papaano na settle niya ito at nag-exhale ng malakas. Hindi naman makapaniwala si Miss Kiao na kayang overpower ni Chen Fan ang lahat ng mga big families ng Jinling ng mag-isa. Napasabi si Miss Ning sa kanyang isip na ang bilis ng pangyayari, ano yung nangyari, paano iyon naging posible? Brother, sambit naman ni Han Hongkong at nagtanong kay Jonto kung bakit nito ginawa ang bagay na iyon sa kanya. Patayin na lang daw nila ng direkta ang lalaking iyon na mayroong apelyidong Chen, bakit naman daw matatakot ang kanilang family sa isang maliit lang na aso ng Jiangbei? Ano, sambit ni Jonto, hindi pa rin daw pala nito naiintindihan na kung hindi niya ito pinigilan ngayon lang dead meat na ito ngayon. Ano, tugon ni Hongkong, ngunit siya rin daw ay isang young master ng Han family, ano naman daw ba ang magagawa ng taong iyon? Ngunit sumagot lang si Jonto na kung may gustong patayin si Chen Baekhyun, walang kahit na sino sa mundong ito ang makakapigil sa kanya, kahit siya mismo ay kayang-kaya nitong patayin ng walang problema. Ano, sambit ni Hongkong, ngunit sa lakas na taglay ng kanilang family talaga raw bang wala silang magagawa? Wala, mariing tugon ni Jonto. Ito ay imposible, sambit naman ni Hongkong, ito raw ay ang heir ng Han family, tiyak na malabong hindi kikilos ang kanilang Han family. Ngunit sumagot lang si Han Jonto na ang kanilang Han family ay hindi mangangahas na kalabanan ang taong iyon, dahil ang consequences ay ang pagkawasak ng kanilang buong Han family.
Little Hanjun sambit naman ni Mr. Song sila raw ay old friends hindi raw ba nito ngunit sumagot lang si John To na itigil na nito ang bullshit na ito. Since binigyan ni Mr. Chen si Hong Kun at ang Han family ng second chance, ibig sabihin ang kanilang family ay nasa ilalim na lang ngayon ng awa ni Mr. Chen. Kaya magmula ngayon ayaw niya na rong makita pa rito sa Jinling ang Song family nito. Lahat ng mga bagay dito na related sa Song family i-withdraw niya na ito, dahil kung hindi iwag siya nitong sisisihin kung hindi siya maggagawad ng awa. Hindi nakaimik si Mr. Song, Uncle Song dagdag ni John To pakiusap wag daw siyang sisihin ito sadyang hindi niya lang daw ma-afford na kalabanin si Mr. Chen. Dahil ang pinakamalakas ngayon dito sa Jinling ay ang Chen family nito, at natatakot siyang wala nang makakapigil pa sa pag-angat ng mga ito at lumipat ang eksena sa Dongshan kung saan makikitang kasama ni Chen Fan ang kanyang ama at ina, grandpa at si Anya. Sinabi niyang dadalhin niya ang mga ito sa isang interesting na lugar, ngunit makalipas ang ilang sandali Chen Fan sambit ng ina ni Chen Fan na si Mrs. Wang Yun saan daw ba sila nito dadalhin. Ang Dongshan Mountain daw na ito ay isang deserted na lugar, pagkatapos nitong pilitin silang pumunta rito ang akala niya raw mayroon itong surprise, ngunit ang nakikita niya lang daw ngayon dito ay mga puno. Ngunit sinabi ni Mr. Chen Kexing na wag itong maging ganito. Malamang mayroon dong rason si Chen Fan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa isang cliff binuksan ni Chen Fan ang formation at bumungad ang kanyang mansion na siya namang labis na ikinamangha ng kanyang family. Sinabi ni Grandpa Chen na nung nakaraang taon ilang beses na raw siyang umakyat dito sa Dongshan Mountain ngunit ngayon niya lang daw nakita ang mystical na lugar na ito talagang ang mundong ito raw ay punong-puno ng surpresa. Grandpa sambit naman ni Chen Fan ang medicine field daw na ito ay ang kanyang pinag-ukulan ng panahon at mga resources sa nagdaang mga buwan, sa hinaharap ito raw ay makakatulong ng malaki sa kanilang Chen family. Inanyayahan niya silang tumuloy na ipapakita niya raw ang villa na ipinasadya niya para sa kanilang Chen family. Ngunit Fan sambit ni Mrs. Wang Yun ngunit mayroon dong cliff sa harap nila paano naman daw sila makakapunta doon. Ngunit ngumiti lang si Chen Fan at biglang mayroong lumitaw na rainbow na tulay. Humakbang na ang tatlo let's go sambit ni Chen Fan o saad ni Grandpa Chen ang tanawin daw dito ay napaka-fantastic, o dad segunda naman ni Mr. Chen Kexing habang nag-aalangan naman si Mrs. Wang Yun. Fan talaga raw bang maaari nilang tap-okan ang bagay na ito, mom tugon naman ni Chen Fan pakiusap magtiwala raw ito sa kanya. Sinigundahan naman ito ni Anya at nakumbinsi na nga si Mrs. Wang Yun kahit na mayroong pag-aalinlangan. Ilang sandali pa ay nagulantang sila nang bumungad sa harap nila ang Qinglong Dragon Spirit. Sinabi ni Chen Fan na ito raw ay ang guardian beast ng arena si Bayan rest assured hindi raw ito aatake sa kanila. Sa baba ay makikita si Kuroki at Tungshan, at sinalubong sila ni Kuroki. Aha sambit ni Mrs. Wang Yun Fan at sino naman daw ba ito? Nagpakilala ang dalaga siya raw ay si Kuroki, ang disciple ni Master Chen. Mom sambit ni Chen Fan ito raw ay ang family head ng Shueidai family ng Japan. Rest assured ito raw ay napaka-loyal sa kanilang family at makikita ang reaksyon ng mag-asawa. Tumuloy na sila at dito ay sinabi ni Chen Fan na una magkakaroon daw muna sila ng tour sa buong villa, at pagkatapos nun ay tuturuan niya sila ng ilang cultivation techniques. Nagtanong si Mrs. Wang Yun kung talaga bang tuturuan sila nito ng cultivation, sinabi ni Grandpa Chen na ito raw ay hindi lang maganda para sa Chen family kundi pati na rin kay Chen Fan at makikitang sang-ayon din ang ama ni Chen Fan. Pagkatapos nilang magkaroon ng tour sa buong villa ay makikitang nagmi-meditate na ang apat, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang mga ito raw ay mga ordinaryong tao lang na walang kahit na anumang foundation, kaya ang una niyang ituturo sa kanila ay ang foundation building method. Ang teknik na ito ay tinatawag na basic Qinresheng foundation, although ito ay hindi ganoon ka makapangyarihan at least ito raw ay ang pinakamadaling ensayo ng kahit na sino man. Ang foundation building method na ito ay aabutin ng ilang taon bago nila tuluyang mamaster, pagdating ng tamang panahon sa kanya natuturuan ang mga ito ng tunay na cultivation methods. Makalipas ang ilang araw ay nagpatuloy pa rin ang family ni Chen Fan sa kanilang ginagawa. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na pagkatapos ng ilang araw na guidance at sa tulong ng maraming mga elixirs,
Ang progress daw ng mga ito ay naging napakabilis ngunit hindi niya raw inaasahang ang kanyang grandpa at si Anya ang magiging pinakamabilis. Pagkatapos na ma-experience ang buong mundo, ang personality ng kanyang grandpa ay tuluyan ng na-detach mula sa mga material na bagay. Habang si Anya naman ay simple-minded, ngunit siya ring pinaka-suitable pagdating sa cultivation. Sa kabilang banda ang kanyang ama't ina naman ay masyadong nakatali sa mga material na bagay, kaya hindi magawa ng mga ito na ma-devote ang kanilang sarili sa pagko-cultivate. Ganun pa man wala raw siyang dapat na ipag-alala, mananatili pa naman daw siya rito sa Earth sa susunod na ilang taon, at ngayon ay oras na upang umalis siya patungong Siberia at hanapin ang nascent fruit.